Ngayon po may nakikita kami na, mga kabataan ano. Normally po dati ay puro mga may edad na, tinatamaan 'yan. Pero ngayon may nakikita kami na masyadong bata 'no, mga 20 plus years old na dapat hindi pa. Ay, ano siguro, dahil na rin sa kanilang, ano yung sa diet nila 'no, sa pagkain ng mga, food na talaga matataas sa salt at saka sa mga sustansya na nakakaapekto sa ating kidneys. Sige Pag-usapan, po. yes, Doc, pag-usapan po natin tungkol sa chronic kidney disease. Ayon nga sa Department Sis. of Health ay dumadami daw po itong kasong ito. Gaano ba kalala ay ito, Doc, lalo na diyan po sa mga private hospital sa ngayon? Medyo talaga napansin natin na tumataas talaga ang ano, mga may problema sa kidneys ano. Siguro dahil sa alam niyo naman mahilig tayo sa maalat, sa mga may yung paggamit ng mga condiments na tinatawag mga toyo, et cetera, ganyan, ay yun po ay nakakaapekto at, tinatamaan ang ating mga kidneys at yun po at pagka nagkaroon po ng problema sa ating bato o sa kidneys, ay do'n po usually ang pinag-uumpisahan niyan, opo. Opo, yung sektor, anong sektor particular po yung mas marami pong kaso na apektado po nitong sakit na ito? Actually, laganap yan sa lahat ano, pero siyempre mas madami yan pagka kayo ay may ibang sakit katulad ng diabetes at saka alta presyon, opo. Opo, yung mga kabataan ho ba, matatanda, ano yung mas marami? Ngayon po may nakikita kami na, mga kabataan ano. Normally po dati ay puro mga may edad na, tinatamaan 'yan. Pero ngayon may nakikita kami na masyadong bata 'no, mga 20 plus years old na dapat hindi pa. Ay, ano siguro, dahil na rin sa kanilang, ano yung sa diet nila 'no, sa pagkain ng mga, food na talaga matataas sa salt at saka sa mga sustansya na nakakaapekto sa ating kidneys, opo. Opo. Doc, ano ho ba itong CKD at bakit dapat itong dapat hindi ito dapat isawalang bahala lalo na po ng mga kabataan ah, pag ito sila o sila ay nagkakaroon po ng ganitong sakit? Tama po, CKD, chronic kidney disease. Ibig sabihin po naapektuhan ang ano, ang ating, bato, yung kidney, tinatawag natin ano. Alam niyo po yung kidneys, yan po ang talagang i-filter no, lahat ng, mga maduduan ang dugo natin dumadaan diyan sa kidneys para yung mga, toxins, yung mga lason, yung mga hindi dapat pumasok sa ating katawan ay ano, nailalabas natin through urine ano, sa ihi. So 'pag umiihi tayo, yung mga masasamang sustansya inilalabas ng ating katawan. Ngayon po, pagka naapektuhan ang ating kidneys, ibig sabihin hindi natin puwedeng ilabas itong mga, sustansya na 'to at yun po ang nakakaapekto sa ating katawan, opo. Opo. Paano ho ba ito nade-detect, Doc, itong sakit ito lalo na sa mga kabataan? Siyempre yung una pong ano diyan, makikita natin kung ano bang simptomas na nangyayari sa inyo. So nagkakaroon ng problema sa pag-ihi niyo, minsan madalas kayong, mahilo, ganyan. And then, minsan nagkakaroon ng infection, madaling magkaroon ng gano'n. At lalo na po kung meron kayong, tendency na magkaroon ng diabetes o talaga may diabetes na kayo at alta presyon, mapapansin niyo po na medyo yung pag-ihi niyo ay biglang ano, mas kokonti na. Ano, pag ganun po medyo nandun na po sa medyo lumalalanan na sitwasyon ano. So magpapasuri kayo sa mga laboratorio at tine-check po nila yung blood at meron po diyan na tinatawag nating BUN creatinine, yun po sa dugo. Pag tumataas po yung mga values niyan, ibig sabihin nagkakaroon na kayo ng problema dito sa inyong mga kidneys. Opo.
Opo. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, may sapat ho ba na kakayahan yung mga pribadong ospital naman na tugunan itong mga pangangailangan, lalo na itong mga public hospitals din, kung batay po sa inyong monitoring, tugunan itong pediatric dialysis patients? Opo, lahat po namang mga ospital ngayon merong mga eksaminasyon para diyan, ano, para malaman ang function o yung ang kalagayan ng inyong mga kidneys. At yan po ay depende kung sa value sa makita, kung sasabihin ng doktor na, o sige, mag-diet ka muna, baka pwede nating obserbahan lang. Pero pag sobra na po ang taas niyan, ibig sabihin ay nag-uumpisa ng mag-fail o mag-iba ang function ng kidneys at hindi na niya ilalabas yung dapat niyang ilabas. At doon po, papayuhan na po sila. Yun po yung may mga stages po yan eh. Sa umpisa, maayos pa, pero sa bandang huli, yung tinatawag nating end stage kidney disease. Ibig sabihin na po, halos 15% na lang po ng function ng inyong kidney ang lumalabas. Kaya kailangan na pong kumuha tayo o magpa-dialysis tayo, which is artificial kidney po ang tawag doon sa dialysis. Doc, magandang umaga, si Admar po ito. Itong Okay, klase ba ng Admar. sakit na ito ay talagang gagastos po yung pamilya, makaanak ng magiging biktima po ng ganitong klaseng sakit? Malaki pong gastos yan. Actually, nung hindi pa po ino-cover yan ng PhilHealth, siguro gagastos kayo ng at least mga 40,000 a month, no? Pagka talagang dinadialyze kayo. Pero ngayon po, halos covered lahat po yan ng PhilHealth sa ngayon, no? So yung every treatment nyo po, usually yan kino-cover ng ating PhilHealth. So halos walang ginagastos. Pero siyempre, pag kailangan po ang dugo, merong mga ibang sustansya na hindi covered ng PhilHealth, yun po ang additional na gastos nila. Meron po ba kayong profiling, Doc, kung sino yung mga malimit na natatamaan po nitong sakit na ito? Yung mga may kaya ba o yung mga masa or yung mga may hirap nating mga kababayan? Actually sa tingin po namin, hindi naman halos lahat tinatamaan dyan eh. Basta ang makikita po natin dyan, pag kayo po ay may diabetes, alta presyon, karamihan po yan ang mabilis tamaan ng ganyan na sakit. So kung kahit po yan ay mayaman o mahirap at diabetic kayo, may alta presyon kayo, napakalaki ang chance na tamaan din kayo nitong end stage or CKD na tinatawag. Opo. Nakikita niyo po ba na kinakailangan ang isang batas ukol po dito para madisiplina yung ating mga kababayan o di kaya magdisiplina na lang yung ating mga kababayan sa kanilang lifestyle po, Doc? Siguro yung lifestyle dapat talagang ayusin nila. Ano? O, maganda na nga po ang tulong na binibigay ng pamahalaan kasi halos libre na ang pagpa-dialyze ngayon. Ano? So, napakarami na po ring dialysis center at yun nga lang, kailangan pag talaga pong nandun sa puntos na end stage na yan, dumarating po ang na 3 times a week nagpapadialyze kayo. Po. Siguro, Doc, huling mensahe po ninyo para sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Pinakaganda po dito ay tayo ay mag-ayos ng ating pagkain, na sustansya na ating kinakain. Yung po mga pinagbabawal na sobrang maalat, sobrang matataba, ganyan, ay dapat iwasan na po natin. Lalo-lalo na kung meron tayong history sa pamilya ng may diabetes at alta presyon. Kasi komplikasyon na po yan ng diabetes at alta presyon. Ano? Pagka meron po kayong ganun, ay naapektuhan po ang ating kidneys. Ngayon, pag dumating po sa puntos na apektado ang kidneys, ay hindi na po kayo makakaihi ng tama at kaya kailangan nyo na po na magpa-dialysis kasi ito po yung tinatawag na artificial kidney. Ano? Kasi otherwise, yung pong maiipon ng mga masasamang sustansya sa ating katawan ay hindi po kakayanin ng katawan natin. Kaya yun po,
mas maganda po na mag-prevent tayo kaysa sa po umabot tayo sa ganyang sitwasyon.